Hello, welcome to Mateo Tagalog Recaps. Si Satan, ang pinakakinatatakutang kalaban sa mundo, ay sumulong sa isang malupit na krusada upang sakupin ang End-Isla. Ang labanang ito sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay tumagal ng maraming taon habang sina Dramlet, Lucifer, Alcil, at Nolakota, ang kanyang apat na general, ay namuno sa isang napakalaking hukbo ng mga demonyo. Gayunpaman, isang bayani mula sa End-Isla, si Emilia, ang nag-organisa ng isang pangkat ng mga rebelde na lumalaban para sa kanilang nayon, na binabago ang agos ng digmaan laban kay Satan. Pagkatapos ng mga taon ng walang tigil na labanan, lumakas sila at nagsimulang mabawi ang kanilang teritoryo mula sa mga general ni Satan. Si Satan at ang kanyang mga general ay natalo ni Emilia at ng hukbo ng tao. Nagpasya si Satan na pumunta sa ibang planeta upang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang lagusan na humahantong sa Earth. Si Satan at si Alcil, isa sa kanyang mga general ay dumating sa isang eskinita sa Tokyo, Japan. Naglalakad sila upang makita ang mataong tanawin ng lungsod at tanggapin ang kanilang bagong katayuan bilang tao. Nakipag-ugnayan sa kanila ang dalawang pulis na naniniwalang nasaktan sila. Nagtanong pa sila kung paano sila makakatulong. Gayunpaman, tumanggi si Alcil na tanggapin ang kanilang tulong. Sa halip ay sinubukan niyang salakayin sila. Nang malaman ni Satan na ang kanilang mahika ay hindi epektibo sa totoong mundo, siya ay nabigla sa kanyang buhay. Itinuring na mga dayuhan sina Satan at Alcil, dinala sila ng pulis sa istasyon para tanungin. Sinubukan ng pulis na makipag-usap sa kanila sa Ingles habang naghahain sa kanila ng katseden. Sa sandaling makita ni Satan na mayroon pa rin siyang konting mahika na natitira, ginamit niya ito upang pilitin ang pulis na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa bagong planetang ito. Kapag nakuha na niya ang lahat ng impormasyong kailangan, lumipat siya sa interogasyon ni Alcil at hinikayat ang pulis doon na matulog. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Alcil ang kanyang mga natuklasan tungkol sa bagong planeta bago umalis sa istasyon. Pagkatapos nito, gumagala sila sa mga lansangan ng Tokyo sa kalaliman ng gabi habang sinusubukang unawain ang mga batas ng bagong lipunang kanilang pinasok. Alam ni Satan na para makabalik sa End-Isla, kailangan nilang makarating sa tuktok ng istrukturang panlipunan ng tao at mabawi ang kanilang mga mahiwagang kakayahan. Kinabukasan, kinuha ni Satan at Alcil ang kanilang mga Tokyo Residency ID at isang silid na apartment na gagamitin bilang pansamantalang tirahan. Nahimatay si Satan sa unang gabi sa bagong tahanan at dinala sa ospital. Kinabukasan, nalaman ni Satan ang tungkol sa pagkain. Nahimatay pala siya dahil sa sobrang gutom. Matapos palayain, si Satan, na ngayon ay tinatawag na mausadaw, at si Alcil ay nagsumite ng ilang mga aplikasyon sa trabaho. Pagkalipas ng ilang araw, nakahanap ng trabaho si Mao at ginamit ang sweldo para bumili ng ilang mahahalagang gamit sa bahay, kabilang ang refrigerator, washing machine, at bisikleta para sa transportasyon papunta sa trabaho. Si Alcil ay nagdadalamati sa labis na paggasta ni Mao at nakikiusap sa kanya na magkaroon ng higit na pagtitipid. Sumakay si Mao sa kanyang bisikleta papunta sa lungsod habang umuulan upang pumunta sa trabaho dahil sawa na siya sa kanyang pagmamaktol. Pinahiram niya ng payong ang isang babaeng nakikita niya sa kalsada na basang-basa sa ulan. Pagkatapos ay nagpalit siya ng kanyang kasuotan sa trabaho at nag-uulat para sa tungkulin. Ang Dark Lord Satan ay kasalukuyang nagtatrabaho sa McDonald's, isang fast food chain. Pinuno niya ang ilang mga papeles habang inaalala ang kanyang panata kay Alcil. Si Alcil ay mag-aaral ng maraming magic hanggat kaya niya habang si Mao ay naghahanda na magtrabaho ng husto upang mabuhay. Si Sasaki, ang partner ni Mao, at siya ay tahimik na nag-lunch break bago magsimulang maging abala ang negosyo sa mga kliyente. Sinisira ni Mao ang fryer sa kanyang pagmamadali upang magbigay ng sapat na fries para sa mga customer. Iniisip niyang ayusin ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang manager, gayunpaman, ay nagpasya na ihinto ang pagtatrabaho para sa araw na iyon upang ayusin ang fryer. Nakatanggap si Mao ng promosyon sa trabaho bago matapos ang araw ng trabaho. Para ibahagi ang magandang balita kay Alcil, dumiretso siya sa bahay. Ngunit ang babaeng inabutan niya ng payong kanina ay pinigilan siya at sinabing siya si Emilia mula sa End-Isla, na isiniwalat ang kanyang tunay na katauhan. Sinundan ni Emilia sina Satan at Alcil sa pamamagitan ng portal bago dumaong sa isang lugar sa Tokyo. Desidido na siyang tuklasin si Satan at ang alipors nito mula nang dumating siya.
Gamit ang 100 yen na kutsilyo na nakuha niya sa isang convenience shop, balak niyang patayin siya ngayong nakita na niya siya. Sumugod si Emilia para makipaglaban kay Mao at hindi siya titigil. May nakipag-ugnayan sa pulis dahil masyadong malakas ang ingay na nalikha ng bakbakan. Nagsasawa na ang pulis sa istasyon sa pag-aaway nilang dalawa. Nag-aalok na lamang siya sa kanila ng ilang mga salita ng karunungan bago sila hayaang magpatuloy sa kanilang paglalakbay pauwi. Si Mao ay inutusan ni Emilia na bantayan ang kanyang sarili dahil hindi siya susuko sa pagpatay nito sa kanya. Umuwi siya ng gabing iyon para manood ng parehong programa sa TV na pinanood niya noong isang gabi habang kumakain ng hapunan. Napagpasyahan niyang kumilos pagkatapos na mainis sa panonood ng parehong TV gabi-gabi. Nang tumunog ang kanilang doorbell, kumakain ng hapunan sina Mao at Alcil sa kanilang bahay. Nang bumangon si Alcil para sumagot, napagtanto niyang si Emilia iyon. Bumuantong hininga si Mao at pinagbuksan siya ng pinto. Nang mapansin ni Emilia kung gaano karumi ang kwarto, nagalit siya. Pinag-iisipan niya kung paano natitiis ng isang malakas na Dark Lord ang masikip at maruming kwarto na ito. Ipinaalam sa kanya ni Mao ang kanyang tusong pakanan na umangat sa hanay ng lipunan, kabilang ang uri ng tao, at agawin ng kontrol sa buong planeta. Napagod si Emilia at umalis siya sa kanyang tahanan. Kinabukasan, sinubukan ng babaeng kakilala ni Emilia na mag-set up ng isa pang date para sa gabing iyon. Muling tinanggihan ni Emilia ang alok at nagpa siya na sumunod kay Mao at Alcil sa halip. Pagdating niya sa kanilang tahanan sa gabing iyon, nalaman niyang umalis sila para bumili ng mga grocery mula sa lokal na convenience shop. Hinabol sila ni Emilia sa pag-asang makakuha ng mga supply para sa laban ngunit nabigo. Si Emilia ay bumuo ng isang pattern ng pag-stalk at pagsunod kay Mao sa mga susunod na araw at patuloy na nadismaya. Pumasok siya sa opisina ni Mao isang gabi para makita mismo kung ano ang ginagawa niya. Simpleng ginagawa pa rin niya ang kanyang pang-araw-araw na trabaho bilang isang regular na tao, natuklasan niya. Si Sasaki, ang kasama ni Mao, ay narinig silang nag-uusap at nagselos. Si Mao ay umalis sa kanyang trabaho mamaya at sumakay sa kanyang bisikleta pauwi. Muli niyang nilapitan si Emilia at nagtalo sila sa parehong paraan tulad ng dati. May nagpaputok sa kanila sa unang pagkakataon habang nakikipagsapalaran sila sa isa't isa. Upang maiwasang mapatay, ang bayani at ang demonyo ay nagtutulungan. Sa huli ay nakatakas sila sa panganib at sabay na umuwi na naglalakad. Binabaan ni Emilia ang kanyang pride at humiling ng pahintulot na makasama lamang ng isang gabi si Mao. Umupo si Emilia sa isang sulok ng kwarto para umidlip. Nakatanggap siya ng ilang supply mula kay Mao at 1,000 na cash. Sa gabing iyon, nakatanggap si Mao ng text mula sa NDRRMC na nagbabala sa kanya tungkol sa paparating na lindol ngunit walang mga tagubilin kung paano mapipigilan ang mga ito na mangyari. Kinaumagahan, umalis si Emilia sa bahay ni Mao ng medyo maaga. Naligo si Emilia pagka-uwi bago mag-ayos para manood ng balita. Tinalakay ng reporter ang isang bisikleta na inabandona sa lugar ng pamamaril na naganap sa isang partikular na lugar ng lungsod noong nakaraang gabi. Ang bisikleta ay kinilala ni Emilia na pagmamay-ari ni Mao. Siya ay nabalisa at umalis upang magtrabaho. Nakatanggap si Emilia ng kakaibang numero habang nasa trabaho siya. Sinagot niya ang telepono at nagpakilala. Kapag tinukoy siya ng ibang tao bilang bayani ng End-Isla at pinagbantaan siyang papatayin siya at ang Dark Lord Satan, ang mga bagay ay nagsimulang maging lubhang seryoso. Sinusubukan niyang alamin hanggat kaya niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng tao, ngunit naputol ang tawag bago niya magawa. Matapos tapusin ang pag-uusap, ipinagpatuloy ni Emilia ang kanyang trabaho habang iniisip ang tungkol sa taong kausap niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng trabaho na humihiling sa kanya na pumunta at patunayan ang pagkakakilanlan ni Mao. Nagpunta umano si Mao sa himpilan ng pulisya para kunin ang kanyang bisikleta. Si Emilia ay pumunta sa istasyon ng pulisya, galit na kinikilala niya ang isang taong labis niyang kinamumuhian. Siya ay nakapasok at nakalabas sa gulo, at pinagalitan siya ni Emilia dahil sa kanyang hindi magalang na pag-uugali. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa nagbabantang tawag sa telepono na natanggap niya mula sa trabaho kaninang araw pagkatapos na maglabas ng galit at nagmadaling umuwi. Pagkabalik mula sa shop, nagpalit si Sasaki ng magandang kasuotan para sa date nila ni Mao. Sa kabilang banda, si Alcil naman ay sobrang seryoso sa date. Sumama siya sa pamimili kasama si Mao upang ibili siya ng isang pampormang damit.
Naghanda si Mao at pumunta sa tagpuan. Nang maglaon, sumama sa kanya ang isang nasisiyahang Sasaki at sinundan siya sa isang shopping center. Para mabantayan sina Mao at Sasaki, sinamahan din sila ni na Alcil at Emilia. Gusto lang masiguro ni Alcil na ayos lang ang kanyang Panginoon, taliwas sa hinala ni Emilia na sinasamahan ni Mao ang dalaga sa hindi magandang dahilan. Nakatayo sila sa isang sulok ng restaurant at pinagmamasdan ang dalawa na nag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan silang dalawa, nagpasya si Emilia na sundan si Mao sa loob ng restaurant. Samantala, ipinaalam ni Sasaki kay Mao ang tungkol sa mga kakaibang ingay na narinig niya kamakailan. Maaring marinig sa tunog ang isang taong nagtatangkang makipag-usap sa pagitan ng dalawang dimensyon. Napansin ito kaagad ni Mao at isinasaalang-alang kung maaaring nag-eavesdrop lang si Sasaki sa isang mahalagang pakikipag-usap sa isang kinatawan ng Ent-Isla. Sa kabilang banda, desidido si Emilia na isabotahe ang kanilang date. Binalaan niya si Sasaki na huwag lumabas kasama si Mao habang papalapit siya sa kanilang mesa. Ngunit naisip ni Sasaki na siya ang naiinggit na ex ni Mao at pinagbabawalan siyang istorbohin muli sila. Isang lindol ang tumama sa kanilang gusali habang sila ay nagtatalo. Sa loob ng ilang segundo, gumuho ang buong istruktura. Wala nang mapupuntahan sina Sasaki at Emilia dahil nakabaon sila sa mga durog na bato. Habang papalapit si Mao, pinatulog niya si Sasaki. Nilapitan siya ni Mao sa ilang sandali matapos ginamit ang kanyang mahika. Isinasaalang-alang ni Emilia na patayin siya doon, ngunit kumilos si Mao nang hindi naaangko. Sina Sasaki at Emilia ay iniligtas ni Mao gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang wala na sila sa panganib, nakatayo lang si Emilia at tumingin sa mga nasira. Naalala niya ang kanyang pagkabata sa Ent-Isla, na tinutulungan ang kanyang ama sa pag-aararo ng bukid. Sa pagbabalik tanaw, dumaan ang isang merchant at ibinalita ang ilang masamang balita sa ama ni Amelia na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga lupain na nasakop ng Dark Lord. Nilinlang siya ng kanyang ama sa pagsasabi sa kanya na ang mga panalangin ng pari ay magliligtas sa kanila mula sa nakakatakot na Dark Lord. Pagkalipas ng ilang araw, ang tahanan ni Emilia ay binisita ng mga pari para kunin siya at magsasanay sa kanya upang maging pangunahing bayani ng kanilang bansa. Ibinunyag ng pari ang kanyang pagkatao sa kanya kapag nakarating na sila sa simbahan. Ipinaliwanag ni Mao kay Emilia na ang lindol ay hindi isang natural na kalamidad, ngunit isang pag-atake sa kanila. Maya-maya lang, dumating ang isang katrabaho ni Emilia para sunduin siya. Nagpapakita rin doon si Alcil, at tuwang-tuwa siya nang makitang buhay at maayos ang kanyang amo. Patuloy na nagsusumamo si Alcil kay Mao na patawarin siya habang papauwi sila sa kanilang bahay. Gayunpaman, dumating si Emilia sa bahay ng kanyang kasamahan at may masarap na hapunan. Pagkatapos ng hapunan, nakatanggap ng tawag ang katrabaho ni Emilia mula sa kanyang ina na nagtatanong kung kumusta na siya. Sina Mao at Alcil ay nakatanggap ng babala tungkol sa mga magnanakaw mula sa isang pulis na nagpapalayo sa kanila mula sa aksidente sa ibang lugar. Umalis si Emilia sa sala para magpalit para makaalis na siya. Agad na pumunta si Emilia sa bahay ni Mao pagkatapos maligo para ibalik ang 1,000 yen na binigay niya noon. Matapos ang nakagawiyang pagtatalo at emosyonal na pagsabog, umuwi si Emilia. Nadada pa siya at sinasaktan ang sarili habang pababa ng hagdan. Ibinalik siya ni Mao sa kanyang silid at binigyan siya ng antiseptic para mapangalagaan niya ang kanyang sarili. Tumawag si Mikati, ang landlady, para humingi ng permiso kay Mao na ayusin ang kanilang silid. Humihingi siya ng pahintulot sa kanila at saka umalis. Dalawa sa mga kampan ni Emilia ang pumunta sa Japan sa pamamagitan ng isang portal mula sa layo na maraming milya upang tingnan ang mahika na nakita ng kanilang sonar gadget noong ginamit ito pabalik sa Earth. Pinigilan ng isang lalaking may purple na buhok si Sasaki nang tumakbo ito sa kanya at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Inilabas niya ang kanyang mga pakpak at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang mga intensyon na pakainin ang kanyang kawalan ng pag-asa. Nang ang lalaking may lilang buhok, sa kalaunan ay ipinahayag bilang si Lucifer, sina Mao, Alcil, at Emilia ay nasa malapit. Lumapit si Lucifer kay Mao at nagbigay ng hamon sa labanan. Tinanggap ni Mao ang hamon ni Lucifer ngunit wala siyang lakas upang madaig siya. Sa ibang lokasyon, sina Emerada at Albert, ang mga katulong ni Emilia sa Ent-Isla, ay bumaba sa portal upang makilala ang kanilang bayani sa Earth. Napag-alaman din na si Olba, isang subordinate ni Emilia, ay tumulong kay Lucifer.
Nahihirapan si Emilia na intindihin kung bakit pakiramdam niya ay nalinlang siya. Naiintindihan naman ito ni Mao. Matapos masakop si Satan, ayaw ni Olba na maghari si Emilia sa kanya, kaya nagpa siya siyang makipagtulungan sa kaaway upang maalis si Emilia at agawin ang kanyang autoridad. Inilunsad ni Lucifer ang kanyang pag-atake sa lungsod at sinimulan niyang sirain ang anumang madatnan niya. Pinalibutan ni Olba at Lucifer sina Mao at Emilia habang tinatangka nilang tumakas sa alitan. Si Mao ay walang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng teleportation magic upang makuha si Emilia at ang kanyang sarili ilang metro ang layo mula kina Lucifer at Olba. Gayunpaman, sinundan siya ni Lucifer at binaril siya. Naiwan si Emilia upang harapin sina Lucifer at Olba habang si Mao ay bumagsak at namatay. Si Sasaki, na nagbabantang hawak ni Lucifer, ay ibinagsak at binasag niya ang kalapit na tulay. Ang umiiral na populasyon ay apektado nito at nakakaramdam ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Pinalalakas ni Mao ang kanyang mahiwagang lakas sa pamamagitan ng paglunok sa despair at pagpapakain dito. Nagpalit siya ng sungay na demonyo at hinawakan ang tulay na malapit ng gumuho sa ulo ni Emilia. Pagkatapos, kasama ang banal na espada sa kanyang kamay, si Emilia ay nagpakawalan ng sarili niyang mahika at naging bayani ng Isla. Bago pa man magsimula ang kanilang malaking labanan, sinisingil ni Emilia si Lucifer. Pagkatapos ay hinarap niya si Emilia at kinalaban siya. Hanggang sa makabawi si Alcil at muling sumali sa labanan, si Emilia ay nalampasan sa mga unang yugto ng labanan. Tinalo nila si Olba bilang isang koponan at kinulong si Lucifer. Binaklas ni Mao ang tulay at hinarap si Lucifer ng buong lakas. Nang makita ni Lucifer ang kanyang dating makapangyarihang Panginoon, lumiit siya at binigyan ng makatarungang parusa para sa kanyang pagrerebelde. Pagkatapos ng lahat, sina Emilia at Mao ay nakikibahagi sa kanilang nakaugalian na pabalik-balik na pagtatalo. Sina Emeraude at Albert ay sumama sa kanilang bayani sa eksaktong oras pagkatapos lumabas sa portal. Inihatid ni Emilia ang grupo sa tahanan ni Mao kapag natapos na ang mga formalidad. Ginawa ni Mao ang spell sa mga tao at pagkatapos ay muling itinayo ang lungsod gamit ang natitirang kapangyarihan ng kanyang magic. Dumating silang lahat sa bahay ni Mao pagkatapos noon at nag-tea break bago bumalik sa kanilang regular na buhay. Naghanda sina Emeraude at Albert noong gabing iyon para bumalik sa Isla. Pinayuhan nila si Emilia na huwag masyadong lumapit kay Satan dahil hindi mo alam kung ano ang nasa isip niya bago tumalon pabalik sa gate. Si Mao ay kumakain din ng steak sa isang restaurant ilang araw pagkatapos ng labanan kay Lucifer. Isinasaalang-alang nila ang pag-order ng takeout para kay Lucifer. Tumugon si Alcil na hindi nila gustong gawin dahil nagkaroon ng bagong interes si Lucifer sa online shopping. Nagtipon ang mga banal na pari sa Isla upang pagdebatehan ang lokasyon ni Emilia at ng Dark Lord. Ang kanilang source ay nagbibigay din sa kanila ng impormasyon tungkol sa pagtataksil ni Olba at nagmumungkahi na sina Emeraude, Albert, at Emilia ay patayin ng patago upang maiwasan ng publiko na malaman ang kanilang kaligtasan, na makakasira sa reputasyon ng simbahan. Samantala, si Alcil ay patuloy na nag-aaral ng lahat ng kanyang makakaya tungkol sa mahika. Bumalik siya mula sa silid-aklatan sa hapon at natuklasan ang mail sa kanilang mailbox. Si Mao ay tinanong ni Emilia tungkol sa lokasyon ni Lucifer. Si Lucifer ay naninirahan kasama si Mao habang si Olba ay dinala sa kustodiya, ipinaalam niya sa kanya. Ipinagpatuloy ni Emilia ang kanyang normal na paninira hanggang sa siya ay mapagod at bumalik sa trabaho. Pagkatapos ng kanyang shift, nakita niyang may umaalis sa kanyang bahay habang papaakyat siya. Bumaba sa hagdan ang isang babae para salubungin siya habang umaakyat siya sa sarili niya. Siya ay natitasid, gayunpaman, at dumapo sa kanyang mga bisig. Ang parehong babae mula kanina ay pumupunta sa bahay ni Mao at Alcil kinaumagahan upang humingi ng tawad sa pagkasira ng kanilang katahimikan noong nakaraang gabi. Sa bandang huli ng araw, personal na nagpadala si Emeraude ng isang kahon ng pangangalaga kasama ang mga bitamina kay Emilia mula sa Isla. Pagkatapos, sinimulan agad ni Emilia ang kanyang pangalawang gawain para sa araw na iyon, pagsubaybay kina Mao at Alcil. Sa pagkakataong ito, nagtatago siya sa tabi ng isang bakod habang nagpapainit sa init at walang bitbit kundi isang bote ng tubig at isang maliit na tuwalya sa kanyang ulo. Nagdesisyon siyang mag-imbestiga matapos marinig si Lucifer at ang bagong babae na pinag-uusapan ang pananamit sa isang pagkakataon.
Pumasok siya sa gusali ni Mao ng palihim at narinig niya si Alcil, Lucifer, at ang bagong babae na nagluluto ng tanghalian. Muling tumakas si Emilia sa sandaling magdesisyon ang bagong babae na lumabas. Natisod siya sa hagdan at bumagsak kay Mao, nakinaladkad siya sa kahihiyan. Umuwi sina Mao at Emilia mamaya at naghahanda na para sa hapunan para sa tanghalian. Dahil nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan, ipinakilala ng bagong babae ang kanyang sarili bilang Kamazuki. Nagsimulang mag-isip si Emilia kung siya ba ay isang mamamatay tao na ipinadala mula sa ibang mundo upang patayin si Mao. Bumangon si Mao para maghugas ng kamay habang ipinagmamalaki ang pagiging assistant manager ng McDonald's restaurant. Pagkatapos ay binibigyan si Mao ng posisyon ng assistant manager sa kanyang restaurant. Ipinaalam sa kanya ng manager ang tungkol sa isang kalapit na negosyo ng kakompetensya na tinatawag na Santoki Fried Chicken at binalaan siya na huwag hayaang kunin nila ang kanilang mga kliyente. Makalipas ang ilang oras, nakita si Emilia na bumibili ng mga grocery sa malapit na convenience shop. Biglang pumasok ang isang lalaking nakamaskara sa loob at sinimulang salakayin siya. Sinundan siya palabas ng shop, hinawakan ni Emilia ang kanyang banal na espada. Bago niya magawa ang anumang bagay sa kanyang suliranin, inatake siya ng mga purple laser. Sa kabutihang palad para sa kanya, itinaboy ng clerk ng tindahan ang mga magnanakaw at ibinalik siya sa loob. Maya-maya pa ay papunta na sa trabaho sina Mao at Sasaki. Tinanong ni Mao si Sasaki kung ano ang iniisip ng kanyang mga magulang tungkol sa pakikipag-date niya sa kanya habang naglalakbay sila. Ipinaalam sa kanya ni Sasaki na mukhang okay sila sa pagpayag sa kanilang anak na maghanda ng mga pagkain para sa lalaking mahal niya. Habang nakikinig sa kanilang usapan, ipinakilala ni Kamazuki ang kanyang sarili. Sumakay si Sasaki sa bisikleta ni Mao upang magtrabaho matapos makaramdam ng labis na kahihiyan. Si Mao ay tinanong ni Kamazuki kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tulad ni Sasaki. Inamin ni Mao sa kanya na sa pangkalahatan ay maayos ang kanyang pakiramdam ngunit hindi ito gaanong iniisip. Upang makipagkita kay Emilia sa kalapit na istasyon ng metro, nagdahilan si Kamazuki. Tinanong siya ni Emilia kung paano siya nakarating doon ng mag-isa. Ipinaalam sa kanya ni Kamazuki na dinala niya ang sarili sa gate. Tinanong si Kamazuki kung siya ay mula sa Isla ng isang gulat na Emilia. Pagkaraan lamang noon, ipinahayag na ang tagapag-alaga ni Emilia, isang impormante at unang nagtatanong mula sa reformasyon sa pangalan ni Crestia Bell, ay si Kamazuki. Siya ay tinanong ni Emilia kung bakit niya lalapitan si Mao ng ganoon kalapit dahil binabantayan na niya ito. Ipinaalam sa kanya ni Kamazuki na naniniwala ang mga pari na nakikipagtulungan siya sa demonyo. Huminto sila para magkaroon ng kaunting pag-uusap sa isang coffee shop. Paano natutunan ni Kamazuki ang tungkol sa Japan? Mga tanong ni Emilia. Ipinaalam sa kanya ni Kamazuki na bago dumating, natapos niya ang kanyang pananaliksik at lubusang natutunan ang tungkol sa kasaysayan ng Hapon. Nagpahayag din siya ng panghihinayang para sa pagtataksil ni Olba at nilinaw na ang simbahan ay hindi sa anumang paraan naninindigan sa kanya. Inaanyayahan niya si Emilia na samahan siya sa pagsisikap na talunin ang Dark Lord. Pero mas gusto ni Emilia na magtrabaho mag-isa. Sa araw na naglalakad si Mao papunta sa trabaho, nakatagpo niya si Sasaki, na walang awa na humihingi ng tawad sa pagnanakaw ng kanyang bisikleta. Binaliwala ni Mao ang kanyang pag-uugali at nagsimulang magtrabaho kaagad. Nakapagtataka, ang karamihan sa kanilang mga kliyente ay tila sumuko na sa kanila habang naghihintay sila sa pila sa harap ng katatapos lang na restaurant sa tapat nila. Pag-uwi nila mula sa trabaho sa gabi, nakita ni Kamazuki si Emilia at ang kanyang kasamang si Rika. Ipinaalam ni Kamazuki kay Emilia na bumili siya ng ilang bagong damit sa halagang ilang libong yen mula sa isang tindahan sa labas ng bayan. Nang tanungin kung saan niya nakuha ang pera, sumagot si Kamazuki na ipinagpalit niya ang kanyang mga alahas ng pera sa isang lokal na pawn shop. Iminungkahi ni Rika na sumakay siya ng tren para makilala ang lalaking laging kinakaharap ni Emilia. Nang magsimulang sundan ni Rika si Kamazuki hanggang sa tren, walang pagpipilian si Emilia kundi pumunta. Lumabas ng tren si Rika at ang mga babae at tinahak ang daan patungo sa Hadagaya McDonald's. Sa McDonald's restaurant, halos walang mga customer. Itinuturing ito ni Rika bilang isang mahusay na pagkakataon upang harapin si Mao tungkol sa kanyang pagtrato kay Emilia sa isang mapanghamak na paraan. Huminto muna sila sa Senador Taki Fried Chicken, na matatagpuan sa tapat ng McDonald's, upang kumuha ng iced coffee at biskwit.
Habang naglalagay ng kanilang order ng hapunan, si Rika ang nakakausap sa kay takot-takot na manager. Tinanong ni Rika si Emilia tungkol sa sitwasyong kinasasangkutan nila ni Mau nang makuha nila ang kanilang order. Umiiwas si Emilia na magsalita dahil nag-aalala siyang mabubunyag niya ang katotohanan. Si Rika at ang mga babae ay umakyat sa dining area pagkatapos matanggap ang kanilang pagkain. Si Rika ay ipinaalam ni Kam Azuki na si Mau ay walang iba kundi isang mabait na kapitbahay. Sa kabilang panig, tinitingnan ni Emilia ang bawat mapanlate na parirala sa diksyonaryo upang ilarawan si Mau. Madalas niyang insulto kaya napilitan si Alcil na inatas ang mga espiya sa Senador Taki Fried Chicken, na tumugon dahil sa tindi ng verbal abuse na itinuro sa kanyang amo. Sa pag-aakala ng mga tungkulin sa pamamahala para sa araw na iyon, inutusan ni Mau ang kanyang mga tauhan na gumawa ng ilang mga gawain tungkol sa kainan upang mabili si Alcil ng ilang oras upang makumplito ang kanyang pananaliksik. Pinayuhan sila ni Sasaki na mag-post ng mga signage sa labas ng kanilang establishmento upang maakit ang mga mamimili pabalik sa loob. Sumama si Alcil sa mga babae sa kabilang kalye at kinumpronte si Emilia sa pagpapatawa sa kanyang amo. Si Alcil ay ipinakilala ni Rika, na nagtanong tungkol sa kanila ni Mau. Sinabihan ni Alcil si Rika ng kalokohan tungkol kay Emilia na nagtatrabaho bilang isang temp para sa kanilang construction company. Nang mag-integrate si Mau, ang kanilang kompetisyon kay Emilia ay naging napakalason kaya sinira nito ang buong negosyo. Sina Mau at Alcil ay wala na ngayon at kinailangang umupo ng isang silid sa isang apartment. Makalipas ang isang taon, nagkita sila ni Emilia. Patuloy na binibili ni Rika ang bawat bahagi ng huwad na salaysay na ito habang nagpapatuloy ito. Nang matapos siya ay sumama ang loob ni Rika kay Alcil at pinuri ang kaakit-akit na lalaki. Namula si Rika nang marinig ang tapat na pasasalamat ni Alcil sa papuri. Nagpa siya siyang makitang mag-isa si Mau upang makausap ito. Si Kam Azuki, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay sumusunod sa kanya at kay Alcil pababa. Pumunta si Emilia sa counter para kumuha ng takeout. Bumalik si Alcil sa Embronalds at ipinaalam sa kanyang manager ang sikreto ng Senador Taki Fried Chicken. Ito ay lumalabas na, sa kaibahan sa McDonald's, sila ay lubos na natutuwa sa paggawa ng organikong lutuin. Iniwan ni Alcil si Mau kasama ang mga babae habang kumukuha ng 1 toneladang fast food para sa hapunan. Hindi nagtagal ay kumuha sila ng iced coffee mula kay Sasaki, na nagpakilala rin kay Rika. Niyakap ni Rika si Sasaki matapos makita kung gaano siya kaganda. Si Rika ay patuloy na pinapuna si Mau habang siya ay sinisiraan. May ideya si Mau na gumamit ng mga flyer para imbitahan ang mga customer pabalik sa kainan. Iyon ay hindi epektibo. Isang tangkay ng kawayan ang inihahatid ng naghahatid, at ginagamit ito ni Mau upang palamutihan ang kainan. Kasunod ng kanilang paghanga sa nakamamanghang panlabas di nagtagal, dinagsa ng mga kliyente ang establishmento. Si Mau ay nagsimulang magtrabaho kaagad, inaalagaan ang kanyang mga kliyente. Kaya naman nagtagumpay si Mau sa pagkuha ng kanyang mga kliyente mula sa Senador Taki Fried Chicken ng gabing iyon. Tinanong ng manager si Mau kung tutulungan ba niya ang mga bisita sa kanilang bagong atraksyon sa Fukushima Park kasama ang kanyang kaibigan kinabukasan. Tinanggap ni Mau na pumunta. Gusto rin silang sundan ni Sasaki, ngunit pinagbabawalan siya ng management. Sina Mau at Alcil ay may isang malaking mangkok ng udon noodles para sa hapunan noong gabing iyon. Habang sinusuri ang parke para sa anumang bakanteng makikilala niya, si Lucifer, sa kabilang banda, ay nakatutok sa kanyang computer. Nag-iisip siya ng pagpunta hanggang sa malaman niya na ang isang haunted house ay nagbubukas malapit sa parke kinabukasan. Samantala, tinawagan ni Sasaki si Emilia at hiniling na samahan siya kinabukasan sa Fukushima Park. Kinumbinsi niya si Emilia, na walang ginagawa, na samahan siya. Siya ay pinasalamatan ni Sasaki, na pagkatapos ay tinapos ang tawag. Sa susunod na tatawagan si Emilia, si Kam Azuki na ang nagsasabi sa kanya ng kanyang natuklasan. Binalaan niya si Emilia na si Satan, aka Mau, ay maaaring nagnanakaw ng mahika mula sa takot na mga bisita sa haunted mansion. Tinanggihan ni Emilia ang mungkahi at ipinaalam sa babae na si Mau ay maaaring naruroon para sa libangan. Kinabukasan, dumating si Mau sa Fukushima Park kasama ang kanyang mga katrabaho at naghahanda na tumulong sa mga kliyente sa ibang lugar ng parke.
Sinamahan ni Sasaki sina Emilia, Azuki, at sa puntong iyon, nagtatae si Alcil bilang resulta ng labis na pagpapakain sa udon noodles noong nakaraang gabi. Pinili niyang bumili ng mga gamot para sa kanyang sarili pagkatapos na makapunta sa banyo. Pinayuhan ni Sasaki na bisitahin nina Emilia at Azuki ang lokal na bahay na pinagmumultuhan pagkatapos nilang kumain. Bumangon sila at pumasok sa bahay, nanginginig habang nagsisilakad. Bumalik si Sasaki sa labas pagkatapos ng malamig na paa. Kasunod ng unang jump scare, nagpatuloy sina Emilia at Azuki sa paglalakad hanggang sa sprintang pabalik sa labas upang salubungin si Sasaki. Nagtanong sila kung nakakain na ba si Azuki ng reptilya. Bumalik sa Ant Isla, sinabi sa kanya ni Azuki ang tungkol sa kanyang unang karanasan sa mga reptile na delicacy. Bago pa masabi ni Azuki kay Sasaki ang lahat tungkol sa Ant Isla, biglang pinatahimik ni Emilia ang babae. Ang mga batang babae pagkatapos ay pumunta sa zoo upang makita ang lahat ng mga kamanghamanghang nilalang. Natapos ni Mao ang kanyang shift sa puntong iyon at umalis sa opisina. Ang mga batang babae ay patuloy na nagsasaya sa mga water slide sa tabi ng ilog. Ang isa sa mga babae ay lumalangoy kasama ang isang dolphin sa ilog. Sumisigaw siya nang makita niya ang isang buwaya sa ilog. Mabilis na tumakas ang lahat sa ilog. Gayunpaman, nilapitan ni Mao ang mga alligator at gamit ang kanyang kapangyarihan at ang takot ng mga tao sa paligid, pinalayas sila pabalik sa underworld. Palaging naguguluhan si Azuki kung bakit gagamitin ng Dark Lord Satan ang kanyang pinaghirapang kakayahan para itaboy ang mga buwaya sa halip na gawing mas malala ang lahat. Gayunpaman, hindi siya nakatuklas ng solusyon. Pagsapit ng takip silim, iniuuwi ni Azuki si Sasaki sa pamamagitan ng metro. Nakatuklas siya ng kakaibang figure na may mga pakpak na sumusunod sa kanila. Nawala siya sa sandaling lumingon siya. Kinaumagahan, nakatanggap si Lucifer ng isang mamahaling paghahatid. Matindi pa rin ang pananakit ng tiyan ni Alcil dahil sa pansit niya noong nakaraang araw. Habang naghihintay, inisip ni Azuki ang mga kakilakilabot na panahon na naranasan niya habang naglilingkod sa reformasyon habang siya ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid. Sa isang flashback sa Ant Isla, nakita ni Azuki, aka Crestia Bell, ang isang grupo ng mga rebelde na nagtatangkang ibagsak ang simbahan at magpataw ng sarili nilang mga batas dito. Habang nag-uusap sila, pumasok siya sa isang silid at nilason ang kanilang inumin. Si Crestia ay bumalik sa Olbo pagkatapos ng pagbitay upang ireklamo ang kapabayaan ng simbahan sa Ant Isla. Pinayuhan siya ni Olbo na tumuon lamang sa pagkumpleto ng kanyang gawain ayon sa layunin at subukang hadlangan ang mahihirap na aspeto ng buhay. Tinatapos ni Emilia at ng kanyang kasamang si Rika ang kanilang araw-araw na trabaho sa ibang lugar. Pagkatapos magpalit, dumiretso si Emilia sa tahanan ni Mao. Ang kanyang tracker ay nagping sa computer ni Lucifer habang papalapit siya sa tirahan. Inalerto niya si Mao tungkol sa pagdating ni Emilia. Nang harapin siya ni Mao sa labas, nalaman niya na talagang nakilala niya si Azuki. Hindi nagtagal ay nasa tahanan na ni Mao ang lahat, kasama na si Azuki. Umupo silang lahat para salin ang mga bagay na ipinadala ni Miketi mula sa Hawaii. Lahat sila ay may mga pampalamig pagkatapos suriin ang mga materyales ng halos isang oras. Pagsapit ng takip silim, natapos na nila ang kanilang mga gamit at nailagay na ang lahat para ibenta. Hindi inaasahang nakatanggap ng tawag si Azuki habang nag-uusap ang iba. Gumawa siya ng dahilan at pinuntahan si Arkanghel Serial, na nagbabala sa kanya tungkol sa paggugol ng maraming oras kay Satan. Ang mga matatanda ng simbahan at ang Ant Isla ay nagpatawag ng isang pulong upang talakayin ang mga kamakailang kaganapan sa Earth at sa Ant Isla ng sabay. Pinagtatalunan nila kung sino ang dapat bigyan ng kredito para sa kanilang mga tagumpay at kung sino ang papunahin para sa kanilang mga pagkabigo. Matapos tulungan si Mao sa pag-aayos ng sale, namasyal sina Emilia at Sasaki pauwi. Sila ay binalaan ni Azuki nang sa wakas ay bumangon siya sa kanila tungkol sa Dark Lord. Ipinaalala niya kay Emilia na bayani ang kanyang layunin at hinihimok siyang pigilan siya bago siya umatake muli. Hinarap ni Sasaki si Azuki dahil sa mga negatibong iniisip tungkol kay Mao. Ang Mao na pamilyar sa kanya ay isang mabait na tao na nais lamang tumulong sa iba kapag kaya niya. Si Azuki ay laging gumagawa ng mga dahilan para patayin si Mao. Umupo sina Sasaki at Emilia sa labas sa isang bench para makapagpahinga pagkatapos ng kanilang mainit na debate.
Ang Arcangel Serial, na nagpapanggap bilang nakakatakot na manager ng Senador Taki Fried Chicken, ay naglantad kung sino talaga siya at sinalakay si Emilia sa pagsisikap na makuha ang kanyang mga kamay sa banal na espada. Tinatawagan ni Sasaki si Mao para humingi ng tulong, ngunit abala siya sa trabaho at hindi sumasagot. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ng ina ni Sasaki si Mao upang magtanong tungkol sa lokasyon ng kanyang anak. Naniniwala si Mao na may problema. Hiniling niya kay Lucifer na hanapin sina Sasaki at Emilia. Si Mao ay tumatakbo sa labas at patungo sa direksyon ng istruktura. Si Alcil ay ipinasok sa medikal na pasilidad at inilagay sa parehong silid ni Oldbot na na-hospital din kanina. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Alcil pagkatapos makatanggap ng matinding paggamot para sa kanyang patuloy na pagtatae. Dumating ang nurse para tingnan kung kumusta siya at palitan ang kanyang IV bag. Nagpa siya si Alcil na lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Nadiskubre niya ang isang pulis na walang malay sa pasilyo. Dumating si Olba sa likuran niya at hinampad siya sa tiyan bago niya maintindihan ang nangyayari. Upang makuha sina Sasaki at Emilia mula sa Arcangel, sinimulan ni Mao ang pagpedal ng kanyang bisikleta patungo sa City Hall. Upang ipatawag ni Emilia ang banal na espada, iginapos siya ni Serial ng mga banal na singsing at pinaulanan siya ng mga lilang laser mula sa kanyang mga mata. Hindi lumilitaw ang espada dahil wala na talagang mahika si Emilia. Nang tuluyang marating ni Mao ang City Hall, natuklasan niya na may bakod na nakapalibot dito. Mula sa tuktok ng istruktura, naririnig niya si Emilia na sumisigaw habang ang mga laser ni Serial ay patuloy na humahampas sa kanya. Ipinadala ni Serial si Kam Azuki upang alagaan si Mao pagkatapos maramdaman ang kanyang presensya sa ibaba. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Kam Azuki na gawin ang itinuro ng anghel. Bago pumasok, gumawa si Mao ng isang butas sa hadlang sa natitirang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Lumuhad si Kam Azuki at inatake siya para protektahan ang kanyang propesyonal na kasuutan. Nakipag-away si Mao kay Kam Azuki na naka-underpants lang. Nang hampasin siya ni Kam Azuki, nadiskubre niya kung gaano siya kawalang magawa. Siya ay sumuko sa kanya at ipinaliwanag sa kanya kung gaano kalakas si Serial, lalo na kapag siya ay mas malapit sa buwan. Tiniyak ni Mao na hindi siya nababahala sa lakas ni Serial at gagawa siya ng paraan para mapatalsik siya para mapalaya ang mga babae. Sa mga oras na iyon, hinanap ni Olba si Lucifer at kinumbinsi siya na muling sumali sa squad upang labanan si Mao. Pinili ni Serial na alisin ang espada sa katawan ni Emilia nang mag-isa matapos maunawaan na hindi niya ito matawagan. Patuloy na minamaliit ni Serial ang lakas ni Satan at iginiit na wala siyang magawa sa harap nito. Biglang sumulpat si Mao sa kanyang salawal sa tuktok ng gusali at pinagbantaan si Serial. Ibinato ni Serial sa kanya ang mga pumuputok na bola ng liwanag habang tumatawa sa kanyang kawalan ng kakayahan. Uminom si Olba mula sa mga suplementong bitamina mula sa Isla sa ibabaw ng isa pang gusali at nakakakuha ng maraming mahika. Gamit ang magic na iyon, inilalapit niya ang buwan sa Earth upang magamit ni Serial ang enerhiya nito. Ang diskarte na ito ay nagtagumpay habang ang lakas ni Serial ay dumami ng 10 ulit. Bukod pa rito, ang kakaibang phenomenon na nagre-resulta ay nag-uudyok ng takot at pagkabalisa sa buong Tokyo. Ang pangamba ay ginamit ni Mao at Alcil na ginagamit ito upang palakasin ang kanilang mga mahiwagang kakayahan. Hindi siya pinapansin ni Serial at tumuon sa paggamit ng kanyang pinahusay na mahiwagang kakayahan para maalis si Mao. Gayunpaman, nagsikap si Mao at natalo si Serial. Si Serial ay ipinadala pabalik sa langit pagkatapos niyang ipatawag ang kanyang espada upang wakasan ang labanan. Pagkatapos ng labanan, natuklasan ni Mao na ang kanyang huling suntok ng espada ay Iris sa higit sa kalahati ng lungsod. Sa natitirang magic power na taglay niya, kailangan na niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Nagising si Sasaki mula sa isang bangungot na nauugnay sa Mao. Sa bangungot, nagpaalam si Mao bago bumalik sa isla. Siya ay naghahanda, dumiretso sa trabaho, at pagdating niya doon, sinabi kay Mao ang tungkol sa kanyang mga bangungot. Ipinaalam sa kanya ni Mao na hindi na siya makakabalik sa Isla dahil wala siyang sapat na kapangyarihan para gawin iyon matapos marinig ang kanyang napanaginipan. Ang manager ng restaurant, si Kasaki, ay nag-organisa ng staff meeting at tinanong si Mao kung nasaan siya noong nakaraang gabi.
Sina Sasaki, Kamazuki, at Mao ay gumawa ng isang kathang-isip na iniligtas sila ni Mao mula sa pagnanakaw at pagkatapos ay ibenta ito sa pamamahala. Para ipaalam sa management na may nadiskubre silang tao sa kanilang refrigerator, isa pang empleyado ang humarang sa kanilang meeting. Nakahiga si Serial sa sahig sa tabi ng refrigerator nang tumakbo si Kasaki sa counter. Paggising niya, ang unang mukha na nakikita niya ay si Kasaki. Itinataguyod niya ang pagiging kaakit-akit ni Kasaki dahil siya ay isang masamang simp at nakatanggap ng isang sipa sa ulo bilang isang resulta. Nagising si Emilia mula sa isang bangungot niya tungkol kay Mao sa ibang lugar. Pagdating niya sa kanyang tahanan, si Kamazuki ay nagpapakain kay Mao. Bumalik si Alcil mula sa kanyang paglalakbay sa gitna ng lahat ng kaguluhan at humiling ng isang pribadong pagpupulong kay Mao. Pag-uwi ni Emilia, iniisip niya kung ano ang maaari nilang pag-usapan. Upang masubaybayan si Mao at malaman kung ano ang maaaring gawin nila ni Alcil, nakipagkita si Emilia kay Sasaki. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagtugis, natuklasan nilang si Mao ay tumanggap ng isang araw na trabaho sa isang construction site. Natuklasan sila ni Mao na nakayuko sa isang sulok at sumama sa kanila doon. Ano ang ginagawa niya sa lahat ng oras na ito? Tanong ni Emilia. Ipinaliwanag sa kanya ni Mao na ipinaalam sa kanya ni Alcil na kailangan nila ng mabilisang pera para mabayaran ang mga monitoring device na binili ni Lucifer. Nang marinig ni Emilia na inilagay nila ang isa sa kanyang malita, nagalit siya at sinira ito. Nang matapos ni Mao at ng mga kababaihan ang kanilang trabaho sa site at makauwi, ang kanilang pasilyo ay puno ng napakaraming materyales sa upholstery. Tulad ng nangyari, si Lucifer ay nag-internet shopping at bumili ng napakaraming mga bagay na hindi kailangan. Hinahanap ni Mao ang negosyo online at nakipag-ugnayan sa kanila para magtanong tungkol sa pagbabalik ng kanilang kagamitan. Nakalulungkot, ang negosyo ay hindi tumatanggap ng mga pagbabalik. Nang makarating sina Mao at Emilia sa gusali ng opisina, natuklasan nilang miyembro ng kanilang staff si Alcil. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.